Magandang araw sa inyo. Gagawa na naman ako ng video. Itong video na to is about to sa sa dating app. Ang nangyayari sa dating app. Kasi pagka binuksan ko yung mga dating app, tapos ilagay mo sa specific na distance, tapos mga age bracket. Ang nilalagay ko na age bracket is 20 hanggang 50 na nga eh. Ganon, 20 hanggang 50. Tapos napapansin ko ay ang dami ng babae na matatanda. Yung parang 27, 28. Kasi yan na yung epiphany phase eh. Kala kasi nila ng mga babae ngayon is habang buhay sila na na in abundance. 'Di ba? Kasi nga marami nag-hit sa kanila lalo na pag prime pa sila 18 to 25. So maraming nagme-message sa kanila, DMs, mga attention. Tapos yung attention na yon, dahil nga sa daming attention na nakukuha nila, dinedelay nila yung paghahanap ng alpha seed tsaka yung mga beta box cock. 'Di ba dalawa lang naman napipili ng mga babae. So usually itong age bracket na to, tong 18 to 25 ay nag meron silang parang tinatawag na hoe face. Parang nag-enjoy muna sila, sabi, travel muna, travel ka muna girl. Mag-aral ka muna girl. Mag ka muna, makipag-boyfriend ka muna sa pogi na hindi seryoso. So yan kasi yung mga yung mga pinapakalat ng mga 'di ba, feminism. Pero sa West brutal yan. Pero sa Pilipinas, nangyayari na rin yan. Kasi ang proof na ito yung mga na-interview ni Koy Koy, mga businesswoman na 18 to 25, 'di ba yung mga babae doon sa ni Koy Koy, mga 23, 21. Tapos pag tinanong sila kung ilan yung body count, meron doon 8. 21 ka pa lang, 8 na yung body count mo. Tapos sa isip-isip ko naman, bakit gano'n na pala ngayon na kasi nga 'di ba, yun yung pinopromote na travel, tapos mag-aaral, pumera na marami, hustle. Yan yung mga sinasabi nila, yung parang hustle culture. Tapos sabay yan, mag-boyfriend lang ng mga pogi. So yung mga pogi na yan, sinasayang lang yung oras nila. Kaya pagbukas mo ng mga ng dating app, mga leftover na yung mga nandun, yung mga matataba, pangit, single mother, tapos ang dami nila, promise, mga 27 hanggang 30 pataas. Ang dami nila. So, ibig sabihin, ito yung mga nasayang yung oras, ito yung mga childless, yung iba doon single mother. So, kala kasi nila, dumadami talaga. Dati nung pagpunta ko dito sa sa bansa na to, wala gano'ng nagde-dating app eh. Kasi hindi pa yan sa COVID, di ba? So, yung COVID ang nag-blackpill sa lahat. Kasi may lockdown eh. So, parang planado yata ng gobyerno yan eh. Yung parang lockdown na yan eh. Tapos sabay, parang naging online na. Kasi ini-steer, di ba sabi ko nga doon sa manipulation tactics. Dapat panoorin nyo yun, yung Classroom of Elites. Marami kayong matutunan doon. Although cartoon siya, pero low-key siya, marami kang matututunan. Paano ka ba makapanipulate ng tao base sa itsura mo, base sa pera mo, base sa posisyon mo. Kaya yung pera mo, gaano karami pera mo, pwede mo i-bribe yung mga tao. Or kukuha ka ng posisyon, kagaya ng gobyerno, mabilis nilang manipulate yung mga tao. Dahil nga, sila yung nasa posisyon eh. Pwede sila magpalathala ng mga libro na mga fake. O kagaya ng mga balita, 'di ba sa balita ang daming fake news, 'di ba? Yung mga kala mo GMA, ABS-CBN may division, wala 'yan. Iisa lang 'yan, corporation 'yan ng mga brotherhood. Yung ABS-CBN, tapos yung mga GMA, sila 'yan magkakasosyo, mga fraternity ang mga 'yan or business partners. Kaya yun yung sinasabi ko sa inyo na ibuksan nyo yung mata nyo para kitang-kita nyo yung nangyayari talaga. Pero ito challenge ko sa inyo, buksan niyo yung mag-dating app kayo. Puro leftovers lang yung mga nandun. Tapos ang dami nila talaga, promise. Kasi nga tong social media age, gumagawa to ng culture ng single, tapos lonely, tsaka mental illness. Siyempre pagka wala ka ganong usap-usap, kahit nga sa trabaho eh.
Pansinin mo, pagka break nyo, nag-break kayo dun sa trabaho, pansinin mo karamihan ng mga tao, di ba, nakayuko lang, nakatingin sa cellphone nila. Or nagmi-music, may headset. Parang ayaw na makipag-usap kasi nga, yung false reality yung ano iniisip nila kasi nga may nakukuha naman nila yung attention ng tao via digital. So, kala nila totoo yung ganun, digital yung attention. Tapos, sa dami ng attention na nakukuha, parang nawawala ng gana yung tao. Kasi dati, di ba, para mo makuha yung attention ng tao is gagamit ka ng social skills. Ibig sabihin, manipulation. Ngayon, walang challenge eh. Ano na eh, social media age na eh. Kaya nga parang lahat ng mga tao mabilis mawala ng gana eh. Tapos parang walang challenge, ganon. Tapos sabay na yung ano niyan eh, yung frustration. Kasi yung gusto mong mangyari, hindi nangyayari. Kagaya ng mga babae, gusto nila itali yung mga pogi. Yung mga pogi, biruin mo. 80% ng babae, gusto yung 10% lang na ano. Yan yung data na pinapakita dun sa swipe ng Tinder tsaka yung Bumble, yung mga dating apps. Yan yung proof. Yan yung proof na ibig sabihin, common sense naman to kung ikaw babae, yung isa swipe mo puro pogi lang. Tapos 80% kayo nagko-compete sa 10%. Mauubos talaga oras nyo. Kasi yung dating app, ginagamit ko yan para ma-predict yung future. Hindi ko talaga ginagamit yan na parang plus points na lang yun kung makakakuha ako ng mga makaka-relasyon ko. Which is, ulats lagi pagka dating app. Pagka dating app kasi is laging below sa looks makukuha mo eh. Laging lang talaga. Although bata pa sila, pero yun nga, below talaga sa looks ko. So parang yung mga dating apps na yan, parang ginagawa kong na lang yan, parang pag-aaral. Kasi meron akong on and off ako dyan eh. Usually talaga, ko na yan, dinidelete ko yan. Na-uninstall ko yan. Tapos pagka-trip kong mag-aral, i-install ko yan. Kagaya ngayon, in-install ko yung 3. Tapos tiningnan ko yung mga age bracket ng mga tapos yung mga profession nila. Promise walang palya yung mga nag-i-stemming nandoon na sa dating apps. Kasi yun na lang yung yung source nila na makipag-meet up eh. Dahil social media age na nga eh. Tapos sabay nauubos din yung oras nila, mahal bilihin. So talagang itong lipunan na to magke-create talaga to ng single, lonely, tsaka maraming mental illness. Sana nga yung kurso ko na lang ako psychologist eh. Yung nagte-therapy sa mga may sira sa ulo, yung mga nadidepress. Tapos sabihin mo lang yung mga gusto nilang marinig o kaya i-down mo sila. Kagaya ng ginagawa ni Kevin Samuels. 'Di ba si Kevin Samuels, niya, parang dinadown niya yung mga babae. Lahat na naman nagpapa-therapy sa kanya. Which is totoo naman yung sinasabi niya, pero talaga parang minumudmud talaga sa mukha ng mga babae na, alam mo, kaya ikaw single ka kasi mataba ka. Which is totoo naman talaga. Alam mo, kaya single ka kasi mataas standards mo. Tapos sabay, nagtatrabaho ka lang naman sa nagfi-flip ka lang naman ng burger or kahera ka lang. Kaya yun yung sinasabi na which is totoo naman din talaga, pero imumudmud niya talaga sa mukha mo. Kaya maganda yung ngayon eh. Kaya nag-boom yung mga ganyan eh sa mga social media age na parang yung mga manosphere na ganyan, 'di ba? Pati nga si Pearl yung mga babae. Tapos meron naman sa lalaki, 'di ba sila? Bugoy ginaya nila yung parang Fresh and Fit podcast. So parang ganun. So promise, totoo yung study ng Morgan Stanley. So kayong mga pangit tsaka below average, mag-focus kayo sa sarili nyo kasi ang bagsak nila sa inyo pa rin. 'Di ba? Nice guys finish last nga. Kayo sasalo nito mga to. Yung mga 25 pataas ng matataas body count, maraming baggage. Pero ang strategy nyo pa rin, kagaya na sinabi ko, never kayo matatalo dito. Ang ball lagi nasa babae, ang ball lagi nasa customers, ang ball laging nasa goal mo. So, ang talagang mainam talaga na gawin, mag-focus ka na lang talaga na pumera. Kasi di ba nice guy finish last? Oh, yung mga chad nakauna sa kanila. Tapos ang daming sumunod na mga pogi. So yung mga sumusunod na 5 nakatira sa kanya or 8 na nakatira sa kanya, pogi din yan. Magkakaroon yan ng epiphany face.
Tangina, 26 na ako. Kasi, yung ano, nalaman ko to, di ba, may mga nagiging ka-FWB nga ako. Na-witness ko yun na bata pa sila 23. Tapos parang hindi ko alam kung na alpha widow ko sila or something. Kasi parang hindi sila, single pa rin sila eh, after ko eh. Tapos sabay, ang nangyari nun ay, di ba yung mataba, 23. Although mataba siya, repulsive din talaga. Ako lang talaga pumatol kasi opportunistic ako na tao eh. Kasi alam ko hindi naman talaga ako makakabuntis eh. Dahil nga dun sa condition ko eh. So yun nga, napansin ko is parang nagtrabaho siya, nag-abroad, tapos sabay single pa rin. Kasi nga, yan nga yung inaano ng culture eh. Tapos tinaasan pa yung mga presyo ng bilihin, yung mga produkto, pagkain, talagang mawawala ng gana. Talagang magmumukmuk na lang sa bahay, magkukulong sa bahay, tapos social media. Kaya yung naisip ko na future na business ko is Airbnb. Promise na forsi ko na to. Walang palya to. Itong Airbnb, papagawa lang ako ng mga kwarto-kwarto per day. Promise. Promise, ito talagang future. Parating na ang mga single, lonely, tapos nasa isang pad na lang nakatira. Tapos sabay yung mga pagkain na bibilhin, mga convenience na lang. Yan na yung mga mangyayari talaga. Dahil nga buksan nyo lang yung social media account nyo eh, or dating apps nyo eh. Diyan na mawi-witness nyo 27, tangin na 28, 30, 35. May filter pa yun ah. Ang filter ko 20 anyos hanggang 55. Filter yun ah. Pero mas maraming 30 pataas, promise. Ang dami nila. Yun na lang talaga yung source ng pakikipag-socialize ngayon sa social media na. Tsaka yun nga, kagaya nga na sinabi ko sa iyo, walang gana na yung mga tao kasi nga nakahook na sa digital. Ito palang proof eh. Karamihan ng tao hindi na mapakali dahil sa nabibigay ng dopamine na itong social media. Karamihan naglalakad dito, pinansin ko yung mga nila, meron sila mga Bluetooth headset, naka-earphone, hawak yung cellphone, hindi nila mabitawan yung cellphone nila kasi yan yung false na reality. Digital na tayo, digital interaction, digital reality, parang ganyan na yung nangyayari, puro digital na lang talaga. Tapos pagka nag-break kayo, kakain kayo, lahat nakayuko. Walang interaction, ng awkward talaga. As in, yung social skills mo talaga para sa survival, magdi-diminish. Mawawala dahil sa social media kasi, biruin mo, ang shallow. Pagka social media kayo nagkilala, hello, hi, tapos sabay konting usap, wala na, tapos na. Tapos na, hanggang ganun lang. Tapos madadala mo 'yan sa totoong buhay. Promise sa trabaho yung mga taong nakakasalubilo ko. Ganun na rin eh. Parang, oh, how are you? I'm fine, I'm good. How are you too? Sabay biglang wala na. Stop na. Dire-diretso na. Wala na yung follow-up na parang getting to know para magkaroon kayo ng connection talaga or malaman nyo yung similarities nyo or commonality which is ginagamit yan dati sa survival. 'Di ba? Dati ginagamit yung social skills para sa survival, para kailangan flexible ka sa pack, kailangan magkaroon ka ng group. Ngayon wala eh. Wala na talaga dahil social media na eh. Biruin mo naman, magbe-break kayo, nakayuko na lang, cellphone na lang, cellphone. Kung hindi na cellphone, kung single yung babae, busy siya, makikinig ng music, tapos or kachat niya yung mga yung nakakamatch niya sa dating app, which is sasayangin lang naman yung oras niya. Yung babae, biruin mo, ang daming lalaki ng ratio na nagde-dating app kaysa babae. Tapos yung babae rin, na makikita mo dun, leftover. Kay Morgan Stanley na sinasabi na na study, totoo yan. 25 years old na babae hanggang pataas. Kasi yan yung working class eh. Kaya totoo yung yung study na yan. Kaya yung business na naisip ko talaga na Airbnb, na naisip ko sa future,
Which is kaya plano ko magkaroon ng ano ng parang karelasyon pa rin kasi gagamitin ko 'yun for business ko. Tsaka pag nagkaroon ka rin ng babae, parang social status din 'yan eh para hindi ka lalayuan ng ano ng mga tao, parang credible ka. Kasi pag single ka, promise. Ang advantage na single marami, pero pagka gagalaw ka sa lipunan tapos single, parang ano siya, lalo na sa Pilipinas, which is hive mind yung mga tao, 'di ba? Parang connection. Sa Pilipinas kasi is makukuha ka or dadami yung pera mo base sa ano, hindi sa nalalaman mo or hindi sa skills mo, kundi sa kung sino yung kilala mo. Yun yung source kasi kung paano pumera. Kaya pansin mo, basang-basa ko na talaga, biruin mo sila Tony Gonzaga. Dahil laos na kasi pagiging artista sa mga GMA, mga ganyan. Biruin mo, gumawa na rin sila ng podcast, sarili-sarili nila. Tapos ini-interview nila yung mga bagong influencer, sila Boss Toyo, yung mga ganyan. Kasi nga, promote na lang din yan eh. Sila lang din yung nag-ano, yung mga influencer, i-interviewin nila. Tapos parang ano siya, magi-spread. Siyempre, papayag ako na interview ako kahit na hindi ako bayaran. Kagaya ni Koy Koy, tingin mo ba nagpapabayad sa interview yun? Hindi. Gusto lang nun exposure para talagang ano. Kasi ganun yun dito. Ganun labanan kasi sa lipunan eh. Hindi yan yung base sa skills mo eh. Or ano eh, sa nalalaman mo is base dun sa connection mo. Ganun yan para pumera ka kung sino yung konektado ka sa mataas, kilalang tao, mga ganyan. Pera na lang kung yung field ng kabuhayan mo is talagang karpentero, doon kailangan ng skills. Pero kung yung corporate talaga, di pure manipulation yan. Kaya nga pag nagtrabaho sa corporate world, magiging manipulative ka eh. Kasi nga, napapalibutan ka ng mga taong sociopath eh. Diba yung mga sociopath kasi mga walang emosyon yan gaano. Tapos kung ano lang yung goal, yun lang talaga yung kailangan nilang i-reach. Wala silang pakialam kung mahirapan ka dyan or ano. Which is, lahat ng babae ganun, sociopath. Alam ko lahat ng babae sociopath. Kahit pa sabihin mo yung mga spiritual na babae, mga religious. Ano lang yan, nag-a-adjust lang sila kasi gusto nila yung minamanipulate nila. Dahil mas marami silang mabe-benefit. Yun lang naman yun eh. Kasi nga, di ba sa Brefolt's Law, babae nagdidikta ng ng condition sa relasyon. So, hindi siya makikipagrelasyon sa'yo kung wala siyang mabe-benefit. Either silbidor ka, good genetics. Which is, yung good genetics, may accompany na rin siya ng status tsaka money. Kasi mostly naman na may itsura, na-achieve nila yung dahil nga sa mga feedback, tapos sa mga positive reinforcement. Kagaya ko, di ba mukha akong nerdy, tapos mukhang maamo mukha ako, tapos mukhang cute. Oh, tapos, yung profession ko pa, naaangkop rin sa mukha ko. Kaya yung sinasabi nyo na mga ibang red pillar na, hindi yun base sa mukha. Boy, pansinin mo yung mga mukha ng tao, nababagay sila dun sa mga talagang pinili nila na parang anong tawag dito, source ng kabuhayan. Wari, minsan nga, ginajudge mo na yung tao eh, na parang ito siguro trabaho niyan, ganito, ganyan. Yung babae, kung maraming tattoo, tapos papasexy, fake yung boobs. Iisipin mo, ito, prostitute to. Which is, totoo talaga, promise. Kasi dito, nag-download ako ng Telegram. Tapos, di ba may mga GPS yon, maghahanap yun ng mga taong mga nasa paligid mo. Tapos, mostly mga babae doon, may mga tattoo, tapos papasexy, yung pala, sinasabi nila hook up, pero magpapabayad sila $100. Kasi nga, yung prostitution dito is legal. So, $100 sa isang oras, ganun. Pero, kasi yung meat dito, 22 eh. 500 grams eh. Biruin mo, yung 100, pang ko na yon, 2 linggo ko na yun na pagkain ng karne. Solve na yung protein intake ko nun.
Kaya ayaw ko patulan yung mga ano yung mga pro eh. Unang-una talo ako diyan dahil matagal ako labasan eh. Aabot ako ng 30 minutos eh. Tapos meron pa yung recovery pace, hindi ka naman makakasabak agad. So, lugi ako. Lugi ako dahil dun sa ano isang oras, sasayangin pa yung oras mo nun. Merong ibang babae na ano eh, hindi gusto ng action agad, parang uto-utuin ka pa eh. Pero dito kasi professional sila eh. Action na rin agad yan eh. Alam ko, hindi ka na yung uutuin. Pilipinas kasi utuin ka eh. Alam mo naman mga Pinoy, mahilig sa boka, salita-salita. Ayaw nila yung talagang work ethics. Yung work ethics yan yung wala dyan eh. Yan yung missing dyan sa Pilipinas. Dito mga tao dito sa West, robot talaga, promise. Pagkatrabaho, trabaho lang talaga. Walang usap-usap yan. Tapos sabay parang galit-galit. Kaya nga parang walang nade-develop na friendship sa trabaho eh. Wala rin nade-develop na relasyon sa trabaho. Kasi mostly ng mga katrabaho mo nga, dahil nga nagtapos na yan, mostly ng babae doon, kasal na or may anak na. Meron na may iba na kasal pero walang anak, pwede mong patulan yun. Pero yun nga, may sabit. So, yan yung napansin ko ng ano, itong Morgan Stanley na ano, na study. Totoo yan. Marami talaga magiging single na babae, 25 hanggang pataas, hanggang 44. Kasama na dito yung mga single na ano, single mother. Kasama na yung mga single mother diyan. So, paano? Yun lang yung obserbasyon ko. Kaya tama talaga yung business na iisip ko sa future, Airbnb. Inispill ko na sa inyo eh. Baka gagayahin nyo yan. Pero promise, ang daming gumagaya sa akin. Pati yung style ko na white t-shirt. Di ba? Doon sa FB, nagpo-post ako ng exercise ko. Parang white t-shirt na lang parate. Kasi ang purpose ko nun is, hindi siya nagfe-fade dahil white na nga. So, minimalist siya at the same time double purpose kasi nga ano, white t-shirt eh. Tapos popogi ka pa. Dahil yung itsura mo is friendly. Kaya nga walang palya to. Mabilis makapull ng chicks yung white t-shirt eh. Kasi yung nasa bar ako, white t-shirt lang talaga eh. Yan lang yung forma ko. Kasi para siyang inviting dahil friendly, malinis. Yun kasi yung halo effect ng ano eh. Kaya naman ano yung mga puting lalaki, 'di ba? Yung mga white na lalaki, popular, mabilis makakuha ng chicks kasi sa halo effect ng color. Yeah, white signifies purity, cleanliness, rich, mukhang mabango, malinis. So, yan yung psychological trick. Kaya yung white t-shirt never fails yan. Lahat ng fuckboy alam yan. So, paano? Yun lang siguro. Peace.